why? Kasi po, marami ngayon ang tinatamad na magbasa ng Old Testament. Ang tingin nila walang ebanghelyo sa Old Testament. Malaking kamalian po yan. Okay? Ilan ang prophecy sa Old Testament patungkol kay Christ? Ilan? Ilan? Come on. Ilan? It's the gospel. Ilan ang prophecy sa Old Testament patungkol kay Christ? Ilan po? A minimum of 350 prophecies. How many of those have we read? Ilan na po ang nabasa natin? Hello? Oh, mas memoryado nyo pa yung ginagawa ng friends ninyo sa Facebook kaysa dun sa prophecy ni Christ. Tama po ba? To understand that, yung prophecy in the Old Testament, it's a prophecy doon sa sa pagdating ng King of Kings and Lord of Lords. So, ito ang tinatawag na the prophetic gospel in the Old Testament, and Jesus is the spirit of prophecy. And we need Revelation 19 to understand that, okay? The glad tidings of the kingdom of God soon to be set up by the coming King and Deliverer. So prophecy because soon to come, the King of Kings, sabi rito. To understand that, sa Revelation 19:10, binigyan niya tayo ng pagkaunawa na kung saan sabi ng angel kay St. John, I fell at his feet to worship him, but he said to me, do not do that. I am a fellow servant of yours and your brethren who hold the testimony of Jesus. So sabi nung angel, I am a fellow servant of yours. O isipin mo yung level na ibinigay sa atin ng Panginoon. Eh kung minsan, meron yata yung mga katuruan dito na meron silang mga anghel. Tapos inuutusan pa nila yung mga anghel. Angel, send forth fire. Inuutusan nilang ganon. Nakakita na kayo ng ganon? Nakarinig na kayo ng ganon? Eh sabi rito, I am a fellow servant of yours. Do not worship me. Sabi niya. And your brethren who hold the testimony of Jesus. Sabi ng angel, worship God. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ibig sabihin, it is the spirit of Christ yung nagpo-prophecy doon sa Old Testament. So when you are reading the Old Testament, you are reading what Christ is saying about Him. Amen? Okay, yun ang nababasa po natin doon sa Old Testament. I'll go fast. So dito, the testimony, this is very important, take note, picturean nyo, the testimony of Jesus is the real or ultimate nature of prophecy. Hindi yung mga prophecy na, ewan ko ba kung meron pa yung prophecy na, uy, nakita ko, meron kang adultery dito sa noo mo. May discernment daw, saka may prophecy, at saka kung ano-ano pa. No, the testimony of Jesus is the real or ultimate nature of prophecy, meaning that all prophecy points towards the conclusion of the gospel. Amen? Prophecy means the Word of God. Kapag sinabi mo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, is it a prophecy? Yes, it is a prophecy. The wages of sin is death is prophecy. Nung sinabi ni Paul na curse o sumpain yung mga nagpapalaganap ng maling ebanghelyo, is that a prophecy? Yes, because you are saying the word of God. That is the meaning of prophecy. Jesus is the ultimate nature of prophecy. Everything in God's purpose points in that direction. Okay, so spirit means, the spirit of prophecy means it is used in the sense of character, the nature of thing. The testimony of Jesus is the nature of prophecy. So sa Old Testament po, makikita nyo doon. Take note po, Take note, Dito, makita nyo dito, na maintindihan nyo dito sa mga verses na to, I'll go fast, okay? The good news of the Old Testament is precisely the promise
and undying hope that Yahweh, the God of Israel, would triumph over evil. Di ba si Jesus Christ, He came to save us from our sins. He will triumph over evil, would reign as king, and would bring salvation to all the ends of the earth. Yun ang prophecy in the Old Testament. When Jesus came, sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Amen? Where is the first prophecy? Where is the first good news in the Bible? Huh? Genesis? Wow! Congratulations! Genesis 3:15, palakpak. Ito ang tinatawag na proto-evangelium, na unang ebanghelyo. Sa Genesis 3:15, sabi rito, and sabi ng Diyos. Sino ang may prophecy? God. Amen? Hindi prophecy ng anghel, hindi ng kani-kanino. It's God's declaration. Good news is God's declaration. It is a declarative word of God. Kung hindi declarative, then hindi siya Diyos. Amen? Kung hula-hula lang, hindi siya Diyos. But prophecy is a declaration that God is sovereign, na ang Diyos siya ang nakapangyayari at gagawin niya ang sinabi niya. Alam niya ang simula hanggang sa katapusan kasi siya ang gagawa. Kaya declaration niya yun. Hindi mo declaration, hindi ko declaration. Amen? Yung mga prophecy natin, walang epekto yan sa prophecy ng Diyos. Hello? Hindi ka pwede mag-prophecy na sinabi ng Diyos, ganitong gagawin. Sabi mo, hindi. Kasi yung prophecy yun, doktrina ni Satan yun. Sabi ni Satan kay Adam and Eve, you shall not surely die. Ang prophecy ng Diyos, sabi niya kay Adam and Eve, kapag kumain ka ng bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, mamamatay ka. Mamamatay ka. 2 beses, truly, sabi ng Diyos, mamamatay ka, sinabi niya kay Adan. Yun ang prophecy ng Diyos, propesya ng Diyos. Ang propesya ni Satan ganito, hindi ka mamamatay. Amen? Hindi ka mamamatay. Ibig sabihin, ibang ebanghelyo, yung dala ni Satan. Yung original na salita ng Diyos, yun ang ebanghelyo. Kaya kapag ikaw ay nagbasa ng Bible, kung paano mo interpret yan, kung ano yung sinabi ng Bible, yun ang sabihin mo. Hindi yung magde-develop ka ng 3 point, 7 point, kung ilang points, para tapos mawawala yung sinasabi ng salita. May dalawang klase na pag-interpret sa Bible. Meron tinatawag na eisegesis at saka exegesis. Yung exegesis, sinasabi mo, yung sinasabi ng salita. Kung mag-imbento lang ako, paano ko na-compose itong 100 slides na ibibigay ko sa inyo? With confidence. Amen? 100 slides, nakaka-20 pa lang tayo. That's the first gospel. The coming of Christ. The seed. Sino yung seed? Jesus Christ. Di ba? Anong gagawin ng seed? Anong gagawin ng seed? Bruise the head of the serpent. Apakan niyang ganun, di po ba? In some translations, the seed of the woman will crush. Dudurugin niya ang ulo ng ahas. Di ba? O, di ba? So, dudurugin niya yung ulo ng ahas, aapakan niya. Amen? Hindi amen. Wrong. You see? Paano mo malaman yung counterfeit sa original? That's what we are doing na isa. Ine-exercise ko lang kayo. Dito, she shall crush thy head. Ano yung sinabi ng ano ang ebanghelyo? Ito.
He shall crush your head. Dito, she shall crush your. Yan yung nag-crush sa serpent's head. When Christ was crucified on the cross, He crushed the serpent's head. Kaya sabi rito, at papag-aalitin ko, ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Ito siya, ang binhi ang dudurog sa iyong ulo, sabi niya sa ahas. Amen? So alam nyo na kung saan pupunta yung nagpapalaganap sa maling ebanghelyo. Sumpain, sabi ng Panginoon, sumpain sila. Kaya alam nyo, panalangin ko sa atin, sino man sa atin ang binigay ng Panginoon ng puso na magsilbi sa ebanghelyo. Palinis nyo po yan, yung motibo natin. Tayo ay hidago ng Panginoon mula sa kadiliman. Patuloy tayong magpalinis sa Kanya sa ating motibo sa paglilingkod sa Panginoon. At saka sa sakripisyo na inilalagay natin. So yung gospel in the Old Testament, sabi ni Paul, this is very important na maintindihan natin, and to this salvation na sinabi ng mga prophets. The prophets who prophesied of the grace. So yung good news, it is by grace kasi ang ating kaligtasan. It's all the work of God. Hindi natin pwedeng iligtas ang ating sarili. Amen? Hindi natin pwedeng patawarin ang ating sarili. Maraming nagsasabi, forgive yourself. Kung po pwede forgive yourself, di bahala na ito pagdating doon, I forgive myself, punta ako sa heaven. You cannot forgive yourself your own sins. We sinned against God, a holy God, infinite, eternal God. So yung pagkakasala natin sa Kanya, napakalaki, hindi maliit. Kahit anong liit ng kasalanan, malaking malaki sa Diyos kasi ang Diyos ay infinite, eternal. Anumang pagkakasala sa Kanyang eternal authority, infinite na kapangyarihan, anuman ang pagkakasala sa Kanya, kahit maliit yan, ay napakalaki. We cannot forgive our own selves. It is only God who can save us. That is by grace. That would come to you, made careful search and inquiries, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them. Who is the Spirit that is in the prophets in the Old Testament? Christ. Amen? Is Christ in the Old Testament? Is Trinity in the Old Testament? Amen? Is Trinity in the Old Testament. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They are in the Old Testament. Actually, yun talaga paniniwala ng mga Kristiyano noon. Abraham believed that. Do you know that Abraham believed the Trinity? Oops, ano? Yes or no? Bakit ang hina ng yes? Yes! Natakot na kayo sumagot tuloy. Kasalanan ko yun. Kasalanan ko yun. Seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as He predicted the sufferings of Christ and the glories to follow. It was revealed to them in the old, revealed to the prophets. They were not serving themselves, but you, sa New Testament. In these things which now have been announced to you through those who preach the gospel to you by the Holy Spirit. Oh, sino pala yung nagpipreach ng gospel? Yung? Sino? Yung? Wow. Do you know na kung hindi ka empowered by the Holy Spirit, hindi mo kaya na i-preach yung gospel? Kasi kung wala yung Holy Spirit lang ang magbibigay ng liwanag sa ating ng isip at puso mula sa Diyos. Left to our own, sa ating sariling kakayanan at gawa, hindi natin kayang alamin.
Yung mga katotohanan galing sa Diyos, biyaya lang ng Diyos na ipagkaloob sa atin is only through the Holy Spirit given to us. Kaya kung maglilingkod ka dito, itrato mo ito na banal. Sabi nga ng Panginoon, you are the temple of the living God. The Holy Spirit dwells in you. And if you do that task nang walang kabanalan yung pagtuturo sa iglesia, sa pulpito, what do you think will happen? You will blaspheme the Holy Spirit. Amen? Now have been announced to you through those who preach the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Holy. Amen? Holy. Napakabanal yung ibinigay na task sa atin. Meron sabi nung isang tao ganito, gawin man akong hari, pero bababawan ko yung ebanghelyo, sabi niya, huwag na. Hindi ko ipagpapalit yung kabanalan ng ebanghelyo sa pagiging hari. Ganun po ba ang ating puso? Sa Panginoon, na siya ang binili niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Calvary. Gaano ba kalaki ang pagtingin natin dyan? Amen? Now the promises were spoken to Abraham and to his seed. He does not say and to seeds, referring to many, but rather to one, and to your seed that is in Christ. So lahat ng prophecy, ang ultimate na reality niyan, ang ultimate kako na fulfillment niyan, at ang essence niyan sa Old Testament is Jesus Christ. So yung promises even to Abraham, the gospel is Jesus Christ, the seed. Amen? The seed would come. Jesus answered them and said, verily, verily, I say to you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Noong panahon din ng Panginoong Yesus, marami ang pumupunta sa Kanya dahil, paano ba naman yan? Libre kain. Pupunta sila sa church, isipin mo yun, magbigay ka ng piso, babalik sa iyo 1,000. Di ba? Siksik, liglig, nag-uumapaw. Hindi masama yung magbigay sa Panginoon, hindi masama yung humingi sa Panginoon, hindi masama yung i-prosper ka ng Panginoon. Pero dito, tulad ng sabi ng Panginoon, lumalapit sila because they eat loaves and were filled. Labor not, sabi ng Panginoon. Kung ganun man, sabi niya, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him had God the Father sealed. He is the seal ng promises ng words ng Panginoon. He is the seal of the gospel. Then they said unto him, what shall we do that we might work the works of God? Hindi yan salvation by works, ang tanong dyan. Yung works ng Diyos, lumakad kami doon. Paano yun? Sabi niya, Jesus answered and said to them, this is the work of God. Gawa ito ng Diyos. Kaya nga, salvation by God, not yours. It is the work of God. And what is the work of God? You believe on Him that He has sent. Amen? That's the work of God. It's not our work. It's not salvation by works. It is the work of God. Gospel of grace through faith. The gospel of grace, ang ebanghelyo na tinanggap natin by faith, it will produce obedience. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang pananampalataya sa pagsunod o sa obedience. Okay? Hebrews chapter 4, verse 2, 3 and 3 to 6. For indeed, we have had good news preached to us. May good news na na-preach sa atin just as they also, katulad din sa Old Testament, may good news na na-preach sa kanila. But the word they heard did not profit them because it was not united by faith in those who heard. Kaya nga sabi niya rito, tuloy natin, for we who have believed
enter that rest, just as he said, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although his works were finished from the foundation of the world. For he has said somewhere concerning the seventh day, and God rested on the seventh day from all his works. And again in this passage, they shall not enter my rest. Therefore, ito ang conclusion sa verse 6. Since it remains for some to enter it, and those who formerly had good news preached to them failed to enter. Yung mga na-preach sa kanila ang good news noon, they failed to enter because of what? Disobedience. You see? Ang ibig sabihin ng faith in the Bible ay hindi synonymous with obedience. Ngayon lang panahon natin na pinaghihiwalay natin yung faith sa obedience. Hindi pwedeng ipaghiwalayin yan kasi yung sumasampalataya sa Ebanghelyo, yung manalig at siya ay maligtas, ibig sabihin siya ay susunod. Amen? Siya ay susunod. So ngayon puntahan natin yung gospel assurances and warnings. Okay? Gospel assurances and warnings. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Marami ang nagpipris ng John 3:16. Hindi nila isinasama yung 14. Hindi mo maintindihan ang John 3:16 hanggang John 3:18 hanggat hindi mo isinasama yung John 3:14. Amen? Doon nakabase yung John 3:16. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man must be lifted up. Pupuntahan natin yan. So that whoever believes in Him will have eternal life. Whoever believes in Jesus will have eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. He who believes in Him is not judged. Do you know that when you believe in Christ, by faith, meron yung tinatawag ng justification, di ba? Napatawad ka na sa iyong mga kasalanan, ikaw ay declared by God na matuwid. Kasi yung katwiran din ni Kristo ay sumaatin na. Sabi rito, he who believe in Him is not judged. Kaya paghaharap tayo sa Panginoon, hindi na tayo ma-judge. Hello? Baka bukas ma-judge ako uli. Hindi na yun ang assurance ng gospel. Pero dito, may warning and assurance ang gospel. Pupuntahan natin yan. He who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. We will explore these verses now. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Sabi natin kanina, itong segment na to, ang subtitle niya is The Gospel Assurances and Warnings. May mga assurances nakita nyo naman. Who believe in the Son is saved, is not judged. Okay? Ano ang warning dito sa gospel? May warning ba ang gospel? Ano ang warning sa John 3:16? Implicit sa statement na to makikita mo na inferred o implicit dito makikita mo yung magpe-perish pala yung hindi sasampalataya kay Kristo. Bakit mag-perish? May judgment pala ang Diyos. Bakit may judgment ang Diyos? Ano ba ang issue? Ano ba ang problema? Sa sin. Maraming nag-share ng John 3:16, hindi ine-explore yung ang tao nagkasala sa Diyos. Hindi, love lang ang Diyos, love lang ang Diyos. Teka muna. Do you know the love of God? The love of God says that unless you repent and believe in Christ, you will perish. That's the love of God. In Christ may kapatawaran. Nung sumampalataya ka, paniwalaan mo ako. Sabi na, deklarasyon kasi ng Diyos yun eh. Pag di mo pinaniwalaan, sinong pinaniwalaan mo?
Sinabi mo na ang Diyos ay sinungaling. Iyon ang nangyari sa Garden of Eden. Sabi ni Satan, you shall not surely die. Ibig sabihin, sinabi ni Satan, sinungaling ang Diyos. So yung hindi naniniwala sa sinasabi ng Diyos na gospel, sinasabi nila sa Diyos sinungaling. Kaya nga sabi, they have been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. They do not believe the declaration of God, the statement of God, the command of God. Amen? Ngayon, dun sa wilderness, as Moses lifted up, sabing ganon, the serpent, ano po ang nangyari? Bakit may lifted na serpent doon sa Numbers? In the book of Numbers. Ano nangyari? Nag-complain sila. Tama? Nabasa niyo po ba yan? Is in the New Testament at meron din sa Old Testament. Nabasa niyo yung John 3:16, hindi niyo nabasa ang John 3:14. Hello? Pagka ganun, namimili lang kayo. Kung ano yung maganda sa pandinig. Cherry picking ang tawag doon. Ha? As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. He who believes in Him may have eternal life. Ano nangyari? Doon po, nung nag-complain sila sa Diyos, nilabas kami ng Diyos mula sa Egypto, itong pagkain namin, puro na lang mana, mana and mana. Samantalang sabi ng Diyos, yung mana ay food of the angels. Mas gusto namin yung pagkain namin sa Egypt. Mas gusto namin yung ganito, kaya ba kaming iligtas niyan? Dito walang tubig, ganito. Ang dami nilang complain sa Diyos. Kaya ba kaming iligtas? Yun ang complain nila. Dami nilang hinihingi na iba pa. So, nagpadala ang Diyos ng ahas. Pinagtutuklaw sila ng ahas. Thousands ang namatay. Pinagtutuklaw sila hindi nagpadala ng ahas? Ang Diyos. Warning. Is the gospel in John 3:14? Does it has warning? How do we present the gospel to the people when we evangelize? Assurances lang nang walang warning? Ano sabi niya rito? So sabi ng Diyos, Moses, gawa ka ng serpent. Itaas mong ganon, sabing ganon. Para yung mga nakagat ng ahas, ngayon, teka muna, yung natuklaw ng ahas, ilang araw lang yung buhay niya. Sabihin niyo sa akin, depende sa venom ng ahas. Galing sa Diyos yung ahas. Sa palagay niyo ba, hindi mabisa yung venom nun? Nagkukunwari ba ang Diyos na ipinadala niyang ahas yung mahina lang yung venom? Ha? Diyos ko. Ang babaw naman ng tingin natin sa kabanalan ng Diyos. Amen? So, unti-unti yan, yung makagat ng ahas, talagang masahol pa sa ewan ko, description medically, nag-research ako ng konti. Hanggang sa mag-convulsion ka, hanggang sa masisira yung nervous system mo, and then, pero sabi ng Diyos, Moses, sabi niya, pero marami nang namatay, Sabi ng Diyos kay Moses, umiyak yung mga tao. Patawarin mo kami, sabi nila. Moses, iligtas mo kami. Sabi ng Diyos, okay, sabi ng Diyos. Gumawa ka ng ahas, sabi niya na bronze ahas yung ginawa ni Moses. Lagay mo sa pole. Anong tawag sa pole? Poste. Sino man yung nakagat ng ahas na gano'n na tumingin doon sa ahas. Siya ay mapapagaling. Mabubuhay siya. So sino man yung mamamatay-matay na, naghihingalo na, nagbe-breakdown na yung nervous system, nasisira na yung buong sistema niya, yung mga internal organs niya, nagdidecay na. Pag tumingin pa doon sa bronze serpent, mapapagaling siya. Mabubuhay siya. Yun ang nangyari doon. Kaya as Moses lifted up sa serpent. Pero ano nangyayari? Namamatay siya. The wages of sin is death. Patay tayo sa kasalanan. Kung tayo ay tumingin kay Jesus,
nabigay ng Diyos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, tayo ay mabubuhay. Amen? Ang sino mang hindi tumingin sa Kanya ay mamamatay. Amen? So yun ang sabi ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, if you do not believe in me, sabi niya, John 8:24, ano ang assurance at ano ang warning dito? Therefore, I said to you that you will die in your sins. For unless you believe that I am He, siya yung gospel. Unless you believe that I am He, you will die in your sins. And what do we believe in Christ? He will save us from our sins. Amen? Ililigtas tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan. Hindi lamang yung mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, kundi sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus dahil siya ay napako sa krus para sa ating mga kasalanan. Tayo ay mamamatay na sa kasalanan, sa pamumuhay sa kasalanan. At tayo ay lalakad na sa bagong buhay. That's the good news. Ano yung bagong buhay? Wala na sa kasalanan, ayaw na yung kasalanan. Amen? Kaya bagong buhay. Sad to say na marami ang nagsasabi na naniniwala sila kay Jesus, pero hindi sila naniniwala na iniligtas sila ni Jesus sa kanilang mga kasalanan. Amen? Hindi po pwede, hindi gawa ng Diyos yung tao na nagsasabi may pananampalataya siya kay Jesus, pero nananatili siya sa gawa ng kasalanan, nananatili siya sa kadiliman, nananatili siya sa chismis, sa paninira ng kapwa, sa pagnanakaw, sa pangangalunya, at saka iba't ibang uri ng kasalanan. Hindi po pwede na manatili siya doon. Nagkakasala siya, pero namumuhi na siya sa kasalanan. Amen? Ayaw niya, hinihingi niya sa Panginoong Yesus, gusto kong mamatay na ako mamatay ako sa paglakad sa kasalanan at mamuhay ako sa bagong buhay sa iyo, sa pamumuhay sa kabanalan at katwiran. Amen? Therefore, sabi niya, I said to you, you will die in your sin, for unless you believe that I am He, you will die in your sins. That's the gospel. So, marami pa yan. Let me advance dahil alas 2 na. So, dito nais kong makita natin na the gospel is a command word. Kapag nag-disobey ka sa command ng Diyos, the wages of sin is death. Amen? It's a command word of God. Ang gospel. Do you know? Na yun ang deklarasyon ng Diyos. Sa Acts, makikita natin Acts 17, sabi ni Pablo nung siya ay nag-evangelize, nung binigay sa kanya ang pagkakataon na siya mag-evangelize, sabi rito, being then the children of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone and image formed by the art and thought of men. Therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now, sabi ni Paul, God is now declaring to men that all people everywhere should repent. Because, bakit? He has fixed a day, ito yung warning, in which He will judge the world in righteousness through a man whom He has appointed, having furnished proof to all men by raising Him from the dead. Jesus Christ on the cross. You know what is the meaning of that? That is the ultimate testimony of God to mankind. God is saying to all men, sino man ang hindi sumampalataya sa aking gawa, sa aking anak, and you don't repent, at hindi kayo
sumampalataya sa Kanya na tagapagligtas at Panginoon. Jesus as my Savior and Lord. Marami ang may gusto kay Christ na Savior lang. Ayaw siya na Lord. Pinagdedebatehan pa yan kung ano daw yan, ebanghelyo ba yan. Sabi niya, ito ang testimonyo. So when Christ was raised from the dead, walang sino mang tao na ang makakaligtas sa testimonyo ng Diyos na yan. Walang excuse. Walang makapagsalita sa harap ng Diyos. I raised Him from the dead. If you do not repent and believe on Him, I will throw you in the lake of fire. Sabi ng Panginoon. Amen? Is that in the Bible? Okay. Kaya nga sabi nung isang nung isang theologian, I like it, yung pagkakasabi niya, true evangelism is more like a warrant for arrest on a death penalty offense with the possibility of pardon for the guilty. Oh, yung gospel pala, parang warrant of arrest na may possibility of pardon. May warrant of arrest, yung death penalty, yung nakagawa ang punishment ng kanyang crime ay death penalty. Kaya nga, ito yung warrant of arrest, no? John 3:14 to 18. It's the warrant of arrest of God. That's the gospel. Amen? As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man must be lifted up. Tumiging kayo sa Kanya, sabi that whoever believes in Him will have eternal life. Mamamatay ka eh. Kaya tumingin ka sa Kanya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes Him shall not perish but have eternal life. Ayan yung warrant of arrest. God did not send the Son into the world to judge the world, but that He might be saved through Him, but that the world might be saved through Him. He who believes in Him is not judged. There is a warrant of arrest, pero may provision for forgiveness. He who does not believe has been judged. Yan na yung warrant of arrest. John 3:16, John 3:14 to John 3:18. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Amen? Kaya nga, sabi ng Panginoon, and He said to them, Matthew 16, verses 15 to 16, and He said to them, go into the world and preach the gospel to all creation. He who has believed and is been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned. Yung iba, ang good news nila dito, alam mo kung ano, mabaptize ka sa church namin. Magiging member ka ng Iglesia ni Cristo, ng Church of Christ, at ayun ay maliligtas ka. Kapag hindi ka nabaptize sa Church of Christ, hindi ka ligtas. Hinalo pa nila yung baptism na means of salvation. Belief in Christ is the only way. In Christ is the only way. Christ is completed the works of God. He is the Word of God becoming flesh. Hindi pwede ihalo ang iglesia o ng baptism maging equivalent sa salvation. Amen? Kaya nga sabi nung isang nabasa ko, sabi rito, hindi ko na sabihin yung pangalan. People who go to hell deserve to be there. Right? Meron bang injustice sa Diyos? Meron bang hindi hustisya sa Diyos? Wala. Kung perfect ang judgment ng Panginoon at walang injustice sa Diyos, therefore, yung mga nasa hell, hindi pwede na sabihin mo, Lord, bakit mo sila pinadala sa impyerno? Tama? Lahat ng bibig sa judgment day, tikom. Walang masabi. Because people who go to hell deserve to be there. People who go to heaven do not deserve to be there. And that, the first is justice, the second is grace. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Amen? Gutom na ba kayo? Gugutumin ko pa kayo. Lapit na, sandali na lang po.
Okay, now, meron naman yung condensed form of the gospel. No? Meron tinatawag na condensed form of the gospel na meron na yung essential content of a saving faith. Pero hindi humihinto doon. The gospel in its broadest sense, no? The Bible is in its broadest sense is the gospel. In the broadest sense of the gospel, it is the Bible, the whole of Scripture. Paano po natin nasasabi yan? Yung good news kasi is a revelation from God. May declaration ang Diyos na Diyos ay Diyos at siya ang naghahari. Sa Kanya, to Him belongs salvation. Siya ang makakapagligtas, siya ang makapagpapatawad lamang sapagkat sa Kanya tayo nagkasala. Wala nang ibang Diyos. Walang ibang Diyos na pwede mag-claim, sabihin ng Diyos din, sa akin ka nagkasala. Hindi, sa Diyos, sa totoong Diyos lang tayo nagkasala. Kaya nga, lahat ng idolatry, wawasakin ng Diyos eh. Salvation belongs to God alone. Kaya yung declaration niya from beginning to the end, it is the whole gospel. Yung ipakita niya sa atin, yung maunawaan natin yung Biblia. Do you know na nung bagong-bago ako na-convert, na naging Christian, hindi ko maintindihan yung Biblia. Day and night, tanungin niyo si Mrs. Day and night, magbasa ako ng Biblia, wala akong maintindihan hanggang sa lumuha ako sa Panginoon. Lumuluhod ako sa Panginoon tuwing hating gabi. Sinasabi ko, bakit di ko maintindihan ng Biblia? 6 months have passed, 1 year have passed, wala akong maintindihan. Until one day, ginising niya ako. Buksan mo ang 1 Peter chapter 4, sabi niya sa akin. Pagbukas ko, naintindihan ko. Maliban na ang Holy Spirit ang magbukas sa atin. And that act, yung act ng Diyos na yun ay act of grace. Yung mabasa natin ang Biblia is good news to know, to hear the word of the living God. Pero bakit hindi natin mahal na basahin? Hindi natin minamahal yung salita ng Panginoon? Bakit kulang ang pagmamahal natin sa salita ng Panginoon? Bakit? Okay? So, nabasa nyo na yan. So, in its broadest sense, the gospel in its broadest sense is the Bible. Okay? Sa session natin sa hapon, take a lunch break, tatalakay po natin yung patuloy tayo sa iba pa na parts ng ating pag-aaral. Pag-aaralan natin yung Jesus. He is the gospel. Amen? Okay po. God bless. And lunch muna tayo.